Hey guys, welcome back to my vlog. So we are here in French Cove, Miramichi. And I am with my brothers and sister as well as my cousins and friends. And we are gathered here to do kayak and canoeing because it's really cheap. It only costs $3 and it's still summer. That time around August 8th. And then I am here wearing my life vest for me to always be safe. Even though I know how to swim. But of course, if matrauma ka girl, matakot ka, malunod ka. So, magsuot ka na lang para safe, 'di ba? By the way, highway. So, ito na nga, pumunta na nga kami dito kasi 'di ba ganun tayo pag nanonood, gusto natin nakikita natin agad kung ano yung nangyayari, 'di ba? Ayaw na natin yung masyadong maraming pa-suspense pa ng mga intro like doon na agad, ganun. So, ayan, umangkas agad sila and nakakatakot, 'di ba? Kasi naalog siya and this is our first time talaga. And yung mga nagbabantay, parang hindi sila happy na nakita nila kami kasi nga, ang isip nila, uwian. Pero, sorry guys, andito kami para mag-enjoy. Pasensya na. So, ang tatlong bibe ay sabay-sabay. At itong kami ng ate ko, ito yung hindi kami nag-aaway. Kasi pag nag-aaway kami, baka sabay kaming lumubog. So, sabi ko, step please, kailangan natin ng time. Like, peaceful. Ayan. So, nagkakasundo kami na, left, right. Dapat pareho kayo ng mindset para malayo yung mararating nyo. 'Di ba? Ganon. Hindi maghihilahan pababa. Bad yun. Oh my God! Wow! After namin doon sa pagbabangka is wala rin kami nakuhang isda. So napag-decide na namin na maging ibon naman sa Himpapawid. Kaya pumunta kami dito sa zipline area and $25 or 20 lang ata yung each. Sorry, hindi na ako sure kasi ang tagal na neto. After nyan is inassist nila kami magsuot ate. And girl, grabe, sobrang nalito ako and nabasa yung liputan ko dahil dun sa inupuan namin kanina sa pagbabangka. So, hindi yan ihi. After nyan is sobrang ma-assist din sila tsaka tutulungan ka talaga nila. And ayan, tinataas ko yung suot ko. Ate, sira talaga yung OOTD mo dito. Kaya parang maigi talaga kapag pumupunta ka dito yung mga pangbongga talaga na suot na pang ganito. Yun yung mapapayo ko. So, after nyan is, tatanggalin mo rin yung sombrero mo kasi kailangan mong magsuot ng full safety gear. Kasi you'll never know when the accident happens. So, you should be ready, 'di ba? Yun talaga yung atake doon. So, sabi ko, parang gusto ko po ng green kasi terno siya sa damit. So, all green po ako. Ayan yung atake. And sila pa yung nagsuot ng helmet ko. Kasi parang di ako marunong magsuot ng helmet. Joke lang, hindi. Chine-check talaga nila kung tight yung suot mo na hindi siya matatanggal. After nyan is naglakad na kami and pumunta na kami doon sa paakyat and super excited talaga naming lahat. Medyo kinakabahan pa talaga kami kasi nga first time to na mag-zipline kami ng ganito kataas and kahaba kasi dati na-experience ko na. And yun, nag-try na sila, si Ate Leia. And next one is si Ate Step na paduda-duda pa na sabi niya, wait lang. Tapos sabi ko, sige girl, wag ka nang umalis. Tapos saka siya nag-decide na umalis kasi gusto niya yun yung pag kinontra mo na siya, saka siya aalis. Dapat kapag nagpa-slide ka dito, tatakbo ka talaga para yung force is ma-push ka talaga doon. And medyo kinakabahan ako, hindi dahil sa mataas yung pwesto ko, kung hindi dahil hindi naman sa akin yung cellphone na hawak ko. So iniisip ko, pag nahulog ko ba to, huhulog ko na lang din yung sarili ko, tas hindi na lang din ako aahon. So, after nun is napagtanto-tanto ko. Sabi ko, ba't parang ang bagal ko na, ganyan. So, ate, na-stuck ako sa gitna. Ang yabang-yabang ko pa na dumila-dila pa ako, no? Tapos, yung ngiti ko, sabi ko, hala, ano yun? I got stuck. Oh my gosh, help me. Sabi ko talaga, hindi pwedeng dito ako matutulog. Magtatantrums ako. Natawa na yung mga tao dun sa kabila, which is Ate Leia, Ate Step. As in, lahat na talaga sila nakatawid. Din ako na lang yung naiwan. Tapos binabalik nila ako sa gitna, ate. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung may buaya ba. Tapos ako yung pamain doon. I got rescued! Oh my gosh! And dahil nalaman ni Tanggol na ano si Babol, tinulungan niya agad, ayan na rescue. So after nun is naglakad na ulit kami papunta sa kabilang zipline and super nai-excite talaga kami guys. And then after nun medyo konting trekking siya, hindi naman siya ganun kalayo. Parang 5 minutes lang kaming naglakad and nakarating na rin kami dito. Yan sa paakyat na yan. So nakikita nyo yan. Tapos sinabihan nila ako, "Lay, dyan ka lang, wag kang aalis." Hi, videographer niyo girl. Saan yung bayad?
ganyan din talaga kami guys magbiroan. Like sigaw-sigaw. Pero kasi kami lang din talaga yung tao dyan. Kaya nakakasigaw-sigaw ako. Pero syempre kapag may ibang tao, nilulugar din naman natin. Up next, leg drop. Charot, Ate Steph. Yan, si OA din yung ate ko. Kung makasigaw, akala mo talaga takot. Pero ganyan talaga siya, nag-enjoy siya niya, no? Nahiga pa siya. Perfect. And next one is si Ate Budo. Ang ganda na ng pagsizipline namin no pangalawang beses kasi nakakapag no hands na kami and mas mataas to kaysa dun sa una and mas malayo siya. So, enjoyable talaga to guys and medyo surreal pa yung feelings kasi naulan pa so may pa-effects pa ang nature, diba? Wow! So I'll be the last one. I'm the last one. I'm running now. Okay. Ako na yung last. So, syempre, tatakbo ka na kasi nahihiya ka na inintay ka pa dun nung nasa taas. So, run ka talaga as if it's your last. Ano yan? Blackpink in your area. Tapos, ayan, tinatali niya na ako. And sabi ko, uy, sorry nalilate ako. Tapos sabi, hindi, okay lang. Wala naman kaming choice, charot. Okay. Again, can I run again? Ate, yung takbo ko kasi hindi ko alam kung paano ko hahawakan yung cellphone at saka yung tali. Tapos sabi niya, sige, takbo ka lang, te. Bahala ka sa buhay mo. Bait talaga sila. Tapos sabi niya, just run whenever you're ready. Tapos sabi ko, paano kung hindi ako magiging ready? Dito lang tayo matutulog. Ay, grabe, totoo. Ganyan talaga yung reaction ko. Grabe, parang kumain ako ng kalamansi, te. Ganun. Paka-OA din talaga. Wala, mana-mana lang yan. Mana ako sa ate ko eh. Niflex ko lang din talaga yung sapatos ko ng time na yan. Charot. So, ayan, super saya din talaga niyan, guys. As in, and confident na rin ako mag-ikot-ikot dyan. Kasi tinanong ko yung may-ari kung paano kung mahulog ko yung cellphone. Sabi niya, hindi okay lang din naman, pero wag ka nang magpapakita sa akin pagkatapos. After nyan, te, is sa kabilang panig ng mundo, habang nagbi-video ako, ang saya-saya ko, hindi ko alam na ganito na yung nangyayari. As in, struggle talaga sila sa akin kasi ang gaan-gaan ko daw and kailangan nilang bigatan yun para successfully ako makatawid na. Kasi kailangan pa nila mag-rescue ng mga tao. Charot lang. So, ayan yung nangyari. Kailangan niyang bigatan kasi naramdaman nila na tumitigil na naman ako sa gitna and super tagal ko bago makarating dyan sa kabilang panig ng mundo. And hindi ko alam na nag-iiyakan na sila kasi sobrang miss na nila ako. And that's it for today's video, guys. Hope you enjoy it. See you on my next vlog. Bye!